Okay, mga ka-SF, mga kaibon, nandito tayo sa loft. Magbabatak tayo ng ating SDR team. Morning loft fly. Yan. Okay. Isa natin, waiting na. Alright. Yan. Pasok. Ayun, labas na sa ano, sa bilaran eh. Para maaga tayo makapagpalipad. Okay, meron pa tayong isa dito. Isa na lang. Mga kaya mga kaibon, nandyan na silang lahat sa ating bilaran. Walalabasin ko na sila. Okay. Okay, good morning mga ka-SF. 8 AM morning loft fly tayo. Kailangan na natin patakin ng mga South Warriors natin. So 28 sila all in all. Pero meron tayong itatabi dyan, mga hindi natin sila paliliparin ng SDR. Pero siguro try natin isama ng training. Yan. Okay. Kayo mga ka-SF, mga ibon, kamusta ang SDR team nyo? Ang ganda ng panahon. Kita nyo yung pagaspas ng pakpak ng ibon natin, mga ka-SF. Yun ang hinahanap ko, yung tuloy-tuloy na kampay. So second week ng November umpisa ang club training. So ang plano ko, 1 week before mag-umpisa ang club training, makapag road train tayo ng taon dito. At least 2 kilometers pre-road training natin, and dalawang 5 kilometers bago tayo sumabay ng club training. Okay, so paano mga ka-SF? Hayaan lang natin silang lumipad at nahihilo na ako. Kanina pa sila ikot ng ikot at magpapakain muna tayo ng mga stock birds natin. Okay? Update na lang ako ulit pagka nagpasok na sila. So 8 AM loft fly. Actually wala pang 8 AM eh. 7:55 pa lang. Okay? Okay, mga ka-SF, mga ibon, sumilip lang tayo ulit at maganda ang routing ng ibon natin. At yung kampay nila nagugustuhan ko. Ayan.
Pero napansin ko this month, no? Actually, nasa 7 to 8 months old na yung karamihan ng ibon natin. Napansin ko pagka nag-uumpisa na sila mamares, parang tamad na silang lumayo. So the best talaga pagka nasa 7 to 8 months old up na sila, number 1 talagang dapat na ginagawa natin, binubukod na natin yung mga cock and hens para hindi na sila magkaroon ng ugali o yung attitude nilang yung tumatambay na kasi nag-umpisa na sila mamares. Okay, so paano mga kaya sa mga kaibon, mamaya ulit at magpapakain na ako. Bye. Yan mga kaya sa mga ibon ang ating flyer mix. Bigyan natin ng olive oil. Susunod magpapahanap ako ng oregano powder. Yan ang gagamitin kong parang supplements natin. Oregano powder tsaka garlic powder. Para sa ating halos 30 birds na rin ang nasa flyer slot natin. Okay mga ka-SF, mga kaibon, tapos na tayo magpakain ng stock birds. So yung mga flyers natin nandito pa, may ilan-ilan pang nagliliparan. Ayan, so nasa labas natin all in all 28, so nasa 24. May apat tayo nasa loob ng mga commercial banded. Hayaan lang natin sila lumipad. So mag-iisang oras na sila dito sa labas. Ayan. Walang force fly yan. So hinahayaan lang natin sila lumipad mga ka-SM. Mamaya magko-calling na tayo pag dating ng 9 o'clock para kakain na sila. Okay, update ako ulit pagka nasa baba na sila mga ka-SM. Hindi atin yun, no? Sumama lang. Ayan mga ka-SF, galing sila sa dayuhan. Ay nako, mukhang ganado sila sa hiparan niya. Ayaw pa magsibabaan. Usually pag sinisipulan ko yan, pag gutom na talaga sila, magbababaan na yan.
Mga ka-SF, mga kaibon, sakto 1 hour sila sa labas. Grabe, liparan ng liparan kasi halos lahat itong mga ibon natin mga matured na nagpaparisan na rin, kaya hindi natin maiwasan yung lipad sila ng liparan. Okay, mamaya papakain na tayo. Mga ibon, feeding time na tayo. May ilan lang tayong nasa labas na makukulit. Pero kapag siguro isa na lang na naiwan, bibigay na natin tong patukaan natin para hindi naman mainip tong ibang ibon natin. Makukulit eh. Okay. Ito yung ating South team, mga ka-SF, mga kaibon. Alright. Halos lahat sila ay makukulit na. Kaya no, may dalawa pa tayo nasa labas. Yun, bumaba na, balik apat ang nasa labas. Okay, tingin ko magpapasukan na. Lima pala yung nasa labas natin, mga ka-SF. Ito yung last. Okay. Maya isasarado na natin yung ating bilaran. Iniiwasan ko yung madaanan tayo ng mga stray cats, baka maisipang pumasok dito sa loft natin. Ako, gustong ibon natin. Okay, so habang hinihintay natin sila matapos kumain, mga ka-SF, ito yung ating tubig natin. Kung mapapansin nyo, parang medyo ano bang kulay niya, mag gold, no? Parang ma-brown siya. Ito yung ating tubig, may honey yan. So nagbibigay na tayo ng honey 3 times a week. Ito yung mga raw honey na nasa forest, mga pulot na tinatawag. Yan yun. Okay, so kalahati na ito, sakto yan dito sa ating painuman. So habang hinihintay natin sila matapos, yan, matapos kumain, rest for 5 minutes, saka tayo magbibigay. Kung mapapansin nyo, may ibang ibon na medyo pag umiinom ng tubig na may kulay, medyo alangan sila uminom. Pero pagka sinanay nyo sila ng magpapainom lang tayo after feeding, wala na yung patumpik-tumpik. Pagkatapos nila kumain, siyempre uhaw na yan, maglulublog na yan sa tubig, susunggaban na yan. Okay, so may mga kumakain pa. Okay, in 2 weeks time, umpisa na ang club training, mga ka-SF. Sana bigyan tayo ng magandang lipad this season. Okay, may ilan pang kumakain. Mamaya bibigay na natin tong ating tubig. Tapos pagka nabawasan niya ng kalahati, ubusin na natin tong nasa galon.
Okay? Okay, mga ka-SF, mga kaibon. So, after natin magpakain, lagi niyong tatandaan, ang feeders natin, lagi natin itataob sa labas. So, mag-rest lang tayo ng mga ilang minutes. Yan. So, ito yung time na magbibigay tayo ng tubigan, yung water natin. Napakalaking bagay niyan kasi yung ibon natitrain natin sila, tsaka yung mga supplements na gusto nating ibigay, wala silang magagawa, talagang iinom sila. Kita nyo, sinusunggaban nila yung tubig kasi siyempre uhaw na uhaw sila, galing sila sa lock flight. So mapapansin nyo ang ibon pagka matakaw sa malakas sila mag-consume ng tubig na may honey, napakalaking bagay para sa kanila. Okay, so tatapusin ko na yung video natin mga ka-SF, mga kaibon. Thank you ulit sa pagsubaybay and more blessings sa inyo. Okay, bye.